Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Batiin mo na yung katabi ng magandang hapon. Sumagot ba? Kamusta po kayong lahat? Amen. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Kamusta po kayong lahat? Ramdam na ramdam nyo na ang summer, tama? Sino nakapag-outing na? Wala pa. Okay. Tayo muna po manalangin bago po tayo magsimula. Father God, salamat Panginoon sa napakagandang araw na ito. Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng yung word. Hayaan niyo Panginoon na lahat ng makikinig ay magkakaroon ng revelation na nagmumula sa iyo. And hayaan niyo lang po Panginoon na habang ako'y nagpipreach, Lord God, samahan niyo po Panginoon ang bawat salitang sasabihin ko. Lord, I pray na mag-penetrate sa puso ng bawat isa ang word na mababanggit. And I pray God na lahat po Panginoon ng narito ay magkakaroon ng change lives. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Kayo po ay napaka-familiar sa verse pong ito. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sinasabi po ng verse na to na ang kaligtasan or ang salvation ay through faith. Kanino? Kay Jesus Christ alone. Not by works. Ano daw sabi? Through faith, not by works. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa or mabuting gawa. Pero meron din pong verse na nagsabi sa James chapter 2 verse 24. Tingnan niyo naman po ito. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Wait lang. Napansin niyo? Yung naunang verse, ang kaligtasan ay through faith, not by works. Pero pagdating kay James chapter 2 verse 24, by works, not by faith alone. Parang baliktad no? Binaliktad pagdating sa James 2:24. So ano paniniwalaan mo ngayon? May works ba o by faith alone? Medyo magulo, di ba? Parang magkasalungat silang dalawa. Kung pag-aaralan nyo pong mabuti. Kung titingnan natin, parang magkaiba or magkasalungat ang sinasabi ni Paul. Si Paul yung nagsabi kanina nung Ephesians, at si James naman yung nagsabi niyan. So parang magkasalungat. Pero hayaan nyo po na sa pagkakataong ito, ma-explain po natin ito ng maayos. Baka kasi nagkaroon po tayo ng confusion kapag mababasa po natin itong mga verse na to. Si Paul, sabi niya, through faith, not by works. Sa pananampalataya, hindi sa gawa. Si James, by works, not by faith alone. So, kabaliktaran na, no? Ibig sabihin po ba magkaaway si Paul at si James? Hindi. Hindi po. Hindi po sila naglalaban yan, magkaiba. Tandaan, parehong believers ang kausap po nila. Christian na po ang kausap nila pareho. Tandaan Christian, believers ang kausap nila pareho. Mukhang magkasalungat, pero magkaibang problema
ang ina-address nila. Tandaan, magkaibang problema ang ina-address nila. Using the same word, anong word yon? Works. Okay? The same word, works. But different meaning. Parehong works, pero magkaiba ang pagkakagamit nila. Magkaiba. Akala mo, parehas lang yung works na yun, pero magkaiba. Puntahan muna natin yung Ephesians kanina. Pakita nga po yung Ephesians. Yan. Yan. Through faith, pagdating ng verse 9, not by works. So, linawin po natin yan. Ang tinutukoy ni Paul na works dyan ay pagsunod sa batas. Sang batas? Batas ni Moses. 10 utos at marami pang utos. Religious works or ritual at pag-akto or pagkukunwaring matuwid sa harapan ng mga tao. Yan. Alam ko po, lahat po tayo, galing po tayo sa kung ano-anong sistema or ritual ng bawat relihiyon po natin. Nakakala natin, pag taimtim na taimtim, may ginagawang ganito, akala natin, yun ang katuwiran natin kay Lord. Pero, nagkakamali po tayong lahat. Yan po ang sinasabi ni Paul sa verse pong yan. At ang mga gawang ito ay walang kinalaman para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. O, tapatan na. Sino dito ang ramdam niya kapag siya'y nakapagsimba ay medyo luminis? Tama, tama? Bakit tayo may mindset na ganyan? Pag nakapag-church ay mukhang nabawasan niya kasalanan. Alam niyo po ba? Not by works. Hindi sa ginawa mo para maging matuwid ka. Hindi doon. Wala yung kinalaman. Hindi ka naging matuwid dahil nagsimba ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi dahil nagsimba ka ngayon, ay matuwid ka na. Walang kinalaman yung works. Yan yung sinasabing works. Hindi porket sasabihin mo makapagsimba at makapagbawas-bawas ng kasalanan, ay nabawasan nga, nagkakamali ka. Okay? Nagkakamali ka. Yan din nakakala ko noon. Pero nung nag-aral ako ng Word of God, maling akala talaga. Maling akala. Ito ang tinutukoy na works ni Paul. Na kapag ginawa mo to, ginawa mo yan, magiging matuwid ka sa paningin ng Diyos, which is, no, hindi, mali. Naiintindihan niyo po? Okay. Ang mga gawang ito ay walang kinalaman para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Ang mabuting gawa mo, o sino naman dito yung kapag ikay nagbigay sa mahirap, or nagbigay ng, alam mo yon, sa nangihingi, anong pakiramdam? Parang ang lapit-lapit mo sa Panginoon, Parang pagpapalain kang maigi, ng Panginoon. Ay, nako, hindi po yun ang basihan po, ha? Mga gawa ng relihiyon, mga pagsisimba, mga pagsiserve sa loob ng simbahan, mga tradisyon at ritual na nakaugalian ay mga gawang walang magagawa upang maging matuwid ka. Wala po yung magagawa para kayo maging matuwid. Hindi porket nag-church ka, ang ikaw ay, okay ka anak, very good, very good, very good. Matuwid ka sa paningin ng Diyos, hindi po. Hindi po ganon. Binabago ko ang mindset nyo, hindi po yan biblical. Hindi. Anong sabi ng verse? Not by works. Tandaan. Sabi nyo nga po, not by works. Okay. Tuloy natin. At kung hindi matuwid, tatandaan nyo ha, kapag hindi ka naging matuwid sa paningin ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka magtatamo ng salvation. Hindi ka maliligtas, kapatid. Pag sinabi maliligtas, pag may nag-preach sa inyo na maliligtas, ibig sabihin nun, hindi ka pupuntang langit kung hindi matuwid ang tingin ng Diyos sa'yo. Kasi sa langit, wala po doon kasalanan. Banal. Holy. O, tingnan mo halo yung katabi mo. Mukhang panlangit ba yan? Kahit nagsimba yan ngayon, ha? Kahit nagsimba yan ngayon, ha? At sasabihin niya, ako'y malinis, ako'y nagsimba. Hindi pa rin niya tatagabi sa langit. Hindi pa rin, not by works nga eh. Hindi pag-attend mo, hindi pagluhod mo, hindi pagkukumpisal mo o kung ano man. Hindi yun ang maglilinis sa'yo at pagiging matuwid. Hindi yun. At hindi yun biblical, kapatid. Okay? Nililinaw po natin ito. Hindi ka maliligtas dyan, lalo na ang tingin ni Lord sa'yo ay hindi matuwid. Okay? Ang sinasagot na tanong ni Paul sa Ephesians ay,
How does a person become right with God? Ibig sabihin, paano daw magiging matuwid, righteous ang isang tao sa paningin ng Diyos? At yung mga ginagawa ng taong yon, walang kinalaman sa pagiging matuwid. O, sino dito nagsimba ka? Pagkatapos ng simba nung ginawa mo, nagsabong ka. Sabihin mong naging matuwid ka, at nung pagkasabong mo, sisimba ulit na maging malinis. Mali. Hindi po ganyan ang pagiging matuwid. Kasi ang pagiging matuwid ay hindi ayon sa ginawa mo, kapatid. Wala. Hindi yan dahil dyan. This is the answer. Paano magiging righteous sa paningin ng Diyos? Ang kaligtasan ay biyaya lang. Sabi nyo nga po, biyaya lang. Biyaya lang means wala tayong magagawa para maging matuwid. Wala kang magagawa para maging matuwid. Why? Kasi hindi ka pa pinapanganak, may kasalanan ka na. Wala kang magagawa para maging matuwid. Biniyayaan lang tayo ng Diyos. Ito ay regalo, gift. Sino po dito nakatanggap na ng regalo? Nung ba tinanggap mo yung regalo, binayaran mo? O, kita nyo na? Balikan nyo nga po yung verse. Verse 8. Ayan o. It is the gift of God. Meron po ba dito? Sasabihin mo, Lord, nagsimba ko kanina, gift naman. Hindi, wala kang sasabihin gano'n kasi ang regalo ay binibigay nang hindi mo binayaran. Wala kang ginawa para tanggapin yon. That's gift. That's regalo. Okay. Nagkakaunawaan tayo. At kung regalo, walang dapat bayaran or walang dapat gawin para matanggap yon kasi nga regalo. Free yun. Anong gagawin mo kung may regalo na? Anong gagawin mo kung may gift na si Lord? Anong gagawin mo? Dalawa lang. Accept it or reject it. Sino yung babae? Hindi mo gusto yung nagbibigay ng bulaklak. Anong gagawin mo? Ayoko. Pero kung gusto mo yung lalaki at binigyan ka ng bulaklak, tatanggapin mo. Ganun po ang ginagawa sa regalo. Tinatanggap, ina-accept, or nire-reject. Ganyan din po ang kaligtasan. I-accept mo or i-reject mo. So, dalawa lang. Kaya nga regalo. It is not earned by works. Wala kang dapat gawin. Ang sabi ni Paul, by faith alone. Through faith, sa pananampalataya mo lang tatanggapin para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Hinarap ni Paul ang mga tao na hindi sila magiging matuwid sa paggawa ng mga religious law at moral acts. Kahit pa sa mahal na araw, simula dito hanggang doon sa bundok ng Antipolo, lumakad ka gamit ang tuhod, hindi ka pa rin magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Hello? Ako isang araw, ako may mag-o-observe ng mga lalakad diyan. At titingnan ko kung kasama ka. Tatandaan mo, ang sakripisyo mo ay hindi magiging matuwid ka sa gagawin mo. Wala pong nakasulat na ganyan sa Bible. Kahit pahalughugin niyo po yung Bible, wala kasulat na gano'n. Kaya nililinaw po natin, hindi ka magiging matuwid sa paggawa ng religious law, moral acts, good deeds, mabuting gawa, membership, no. Kahit yung feeling na mas mabait ka sa iba, ay hindi pa rin magdidikta kung matuwid ka o hindi. Or wala kang kasalanan. Hindi po iyon. Sorry po. Walang gawa natin ang makakabawas ng kasalanan natin. Wala. Sabi nung isa pastor, kaya nga ako nagsimba na mabawasan, tapos sabi mo, wala. Pinilit lang ako umattend. Huwag ka mag-alala. Hindi natin babawasan. Aalisin natin lahat. Bakit ka magbabawas kung pwede maalisin lahat? Ikaw naman, nagtira ka pa. Kaya paglabas mo, kung ano na naman gagawin mo. Tama? Huwag mong bawasan. Tanggalin mo lahat. Amen? Sabi mo sa tabi mo, ready ka na ba? Tatanggapin mo ba? Nababawasan natin lahat. Lahat ibabawas. Hindi na magtitira. Pagka magtitira, nababawasan. Ilalahat mo na. Ano ang bottom line ng sinasabi ni Paul? Works do not make a person righteous nor earn salvation.
Walang gawa na ang tao ay magiging matuwid or walang gawa para ma-earn mo ang kaligtasan na ibinibigay sa'yo. Wala. X ka kapatid. Kaya kung may nagsabi sa'yo, gawin mo to, gawin mo yan, at ikay palangit, umalis ka na, tumakbo ka na. Mali yun. Kasi nga, walang gawa. Nagkakaunawan tayo sa point ni Paul. Diretso tayo. Wala tayong magagawa para magmatuwid. Wala tayong magagawa para magkaroon ng kaligtasan maliban sa pagtanggap sa ginawa ni Jesus. Ano daw? Pagtanggap sa ginawa ni Jesus. Yun lang ang paraan. Siya ang nagbayad ng lahat nating kalikuan. Si Jesus ang ating katuwiran sa Ama. Tatanggapin mo lang ang ginawa ni Jesus 2,000 years ago na namatay siya para sa akin. Siya nagbayad ng kasalanan ko. Kaya pag tinanong ako ng Ama, bakit ka malinis? Bakit ka matuwid? Dahil ng ginawa ni Jesus, hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa ginawa ko. Dahil sa ginawa ni Jesus. Palakpakan natin si Lord. Na sino man ang tatanggap sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Period. Sabihin mo kapatid, pag hindi mo tinanggap si Jesus, maiiwan ka. So, kailangan tanggapin mo si Jesus kasi siya ang katuwiran mo pagtingin ng Ama. Hindi ikaw nakikita, hindi dahil sa ginawa mo o mga ginagawa mo, hindi. Ang ginawa ni Jesus ang makikita pag tinanggap mo si Jesus. Kaya matuwid ka ngayon sa paningin ng Ama. Wala kang bahid karumihan. Amen? Amen. Okay, naiintindihan natin ang point ni Paul. Praise God. Puntahan naman natin yung isang point. Kabaliktad din, no? Puntahan natin yung verse kanina. Ayan. You see that a person is justified by what he does, not by faith alone. Aba, ito naman yung works, not by faith. Kakaiba, baliktad. Ang tinutukoy naman ni James ay works ng pagsunod kay Lord. Pagkikare sa mga tao at pamumuhay ng nananampalataya. Halimbawa, ito ay kagandahang loob or pagtulong sa mga nangangailangan. Ang point ni James ay ang tunay na nananampalataya at tunay na tumanggap ng salvation or kaligtasan ay nagre-resulta sa mabubuting gawa. Kaya po ang title ng i-share ko sa inyo ay Evidence of True Salvation. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan kay Lord. Oh, grabe ito. Tama-tama naka-attend ka. Para sa'yo talaga to. Kailangan bago ka mawala sa mundong ito, naintindihan mo na to. Kaya ako'y very passionate i-explain sa'yo to. Noon, may mga nagsasabing Christian daw sila. Yung mga Christian dyan. Baka ikaw na ito. Nag-church daw sila. Or nakapag-church daw sila. Nabaptize. Nagke-claim na believer, pero walang pagbabago sa kanilang buhay, karakter at ugali. I am saved. Anong ginagawa mo? Nasabungan. Nasaan yung ebidensya? Walang nakikitang ebidensya. Sabi ng isa, saan ka nag-church? Ano po? Diyan po. Christian po ako. Ba't narinig ko ng isang araw minumura yung mother mo? Yan yung sinasabi ni James. Ang ebidensya ng totoong ligtas makikita sa gawa. Ang ebidensya na palangit ka na ay talagang hitsura kang langit sa lupa. Yung ugaling yan panlangit. Yung karakter na yan panlangit. Yung ginagawa mo panlangit. Yan yung sinasabi ni James. Not by faith alone. Yes, nag-worship ka. Pray! Kung manalangin ka, nakaluhod, umiiyak ka kay Lord. Ang tanong, kamusta ka naman ang ugali mo? Walang ebidensya. Hindi makita. Pagkatapos, praise! Paglabas ng pinto, alak ba? Nang sumbi ka doon sa labas. Nanuntok ka sa labas. Yes, may faith sa loob. Paglabas, hindi makita sa gawa. Yan yung sinasabi ni James. Yan yung sinasabi ni James. Tuloy tayo. Kaya nyo pa ba ito? More. Christian daw, pero walang nabago sa kanilang kilos.
Sa halip na mabuting gawa ang ginawa ay patuloy na pagkakasala or pinili nilang sundin ang gusto nila kaysa gusto ng Diyos para sa kanila. Yes, Lord, I accept you as my Lord, God, and Savior. In Jesus' name, Amen. At nung naghiwa-hiwalay na, eto na. Pare! Ikaw pa ang nagyaya. May nakasama ako. May nagtestify. Sabi niya, siya daw yung, ang tawag sa kanya, Sunday believer. Pang Sunday lang. Yung Monday, iba. Tuesday, iba. Hanggang Saturday. Pag Sunday, believer ulit. Pag Monday, sinner. Hanggang Saturday. Pagdating ng Sunday, believer ulit. Ano tawag sa kanya? Faith alone. Walang works. Faith alone, walang works. Sabi nung iba, I believe in God. Praise God. But they ignored the poor. Nabubuhay pa rin sa ayon sa gusto nila. Lord, sa'yo ako. Mahal kita, Lord. Pero, tanggap mo dapat ako na ganito ako, ha? Alam mo na, laging lasing. Hindi kayo magkakaintindihan ni Lord. Ito yung sinasabi ni James. Magkaiba, di ba? Yung kay James, ang pinopoint niya, kung talagang ligtas ka, patunayan mo. Kung tagal-lagal ligtas ka, nakikita saya. Ay na-attend ng linggo, ay Lunes, wild. Yan yung sinasabi ni James. Believer ang kausap, believer. Sabi ni Paul, alam mo yung gawa, wala yung kinalaman sa pagiging matuwid mo. Kailangan mo tanggapin si Jesus, yung ginawa ni Jesus para maligtas ka, maging matuwid ka. Praise God, tama. Sabi ni James, ikaw naman ligtas, ayusin mo ginagawa mo. Ligtas ka na, palakit ka na, tapos ganyan pa ng kilos mo. Hello? Yan ang sinasabi ni James. Magkaiba, di ba? Pares believer ang kausap. James 2:17. O ituloy natin yung sinasabi ni James, ha? So you see, faith by itself isn't enough. Woohoo! Praise the Lord. Pusta. Praise the Lord. Lunes. Saturday night. Party. Woo! Hanggang madaling araw. Ano sabi? Faith by itself isn't enough. Unless it is produces good deeds. It is dead and useless. Sa ibang version, pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay ka nga. Patay ka kay pastor. Tatamaan ka ngayon. Nananampalataya, Christian daw, pero yung kilos ganyan. Christian daw, pero yung bunga, yung kilos niya, wala pa rin pagbabago. Christian ba yan? Woo! Kaya huwag kayo masyado magpapaniwala sa Kristiyano daw sila, ha? Sabi mo, ebidensya. Patingin ebidensya. Patingin. Parang hindi naman nalata. Nung nag-giving, reklamo ka pa sa tithes. Next preaching. Sabi mo sa katabi mo, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa salita, kasamang gawa. Dahil pag walang gawa, ang sabi ng verse, patay. Dead. James is not saying works earn salvation. He is saying real faith always produces action. Kaya lagi tayo nagdideklara dito, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Yes, hindi perfect, pero alam ko, by God's grace, may nababago sa'yo. Unti-unti, tuloy-tuloy, may nangyayari. Bakit? Si Jesus na nasa loob. Si Jesus na nasa loob. Hindi talaga magkasalungat si Paul at si James. They address two sides of the same truth.
Kay Paul, sabi ni Paul, salvation is equal to, yan, may math. Nakalagay ba yan dyan? Ay, wala. Salvation is equal to grace through faith. Oh, tama naman. Salvation is equal to grace through faith. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas ka. Tama si Paul. Works cannot produce salvation. Hindi ka maliligtas ng iyong mga ginagawa sa Diyos. Hindi ka magiging matuwid sa mga ginagawa mo. Biyaya lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang kinalaman ng iyong ginagawa. Walang kinalaman. Salamat sa Panginoon. Mamaya malalaman niyo kung bakit walang kinalaman yung mga gawa ha? Sa kaligtasan. Wala. James. Sabi ni James, true salvation produces works. Ang mga taong ligtas ay nagpuproduce ng works, to be specific, good works. Patutunayan sa iyong mga gawa na ikaw ay tunay na ligtas. Dahil ang iyong mga gawa ay resulta lamang kung ano ang nasa loob. Kaya kaganyan, baka iba ang nasa loob. Kasi kung tinanggap mo talaga si Jesus, siya yung tunay na nasa loob, malamang-lamang kapatid, lalabas din sa'yo kung sino ang nasa loob or tunay na nasa loob. Amen? Pastor, bakit ganon? Church ako ng church. Wala na nagbago sa akin. Baka ibang pinapasok mo sa loob. Baka sa halip na si Jesus, baka yung kabila. Baka si Taning. Ako naman po yung nagwo-worship. Panlabas yan. Baka sa loob, iba. Kaya palitan nyo nasa loob. Mamaya lalabas yung tunay na laman na nasa loob. Kung si Jesus ang nasa loob, lalabas ang karakter ni Jesus. Amen? Introduction po ito. Introduction. In short, ang tinutukoy ni Paul ay bago ang kaligtasan. Before salvation. Yung works na before. Halimbawa, ito ang kaligtasan. Ano yung kaligtasan ha? Ito yung sinasabi ni Paul. Ikaw, Kristiyano, wala yung kwenta yung ginagawa mo. Dahil ang lahat ng ginagawa mo ay maruming basahan sa Panginoon. Kailangan mong manampalataya sa ginawa ni Jesus, magiging matuwid ka. Then, tinanggap niya si Jesus, naligtas siya. Ang sinasabi ni James, yung after salvation, natanggap mo na. Then, ang sinasabi ni James, kapatid, kung ligtas ka, patunayan mo ngayon. By works. Not by faith alone, by works. Gets? Ang linaw. Napakalinaw. In summary, in conclusion, sa gitna. In conclusion, nagsisimula tayo. Sa introduction, may conclusion agad. In conclusion, we are not saved by works, but we are saved for good works. Yan. Kaya pag kayo tinanong ko, ba't mo ginagawa yan? Para po kayo maging malinis sa Panginoon, tumigil ka na. Ba't ka naglilingkod sa Panginoon? Every Saturday tumutugtog ka para maging matuwid sa paningin ng Panginoon, tumigil ka na. Hindi ka magiging matuwid sa ginagawa mo. Si Jesus ang katuwiran mo sa Ama. Yung ginawa ni Jesus, tanggapin mo yon, maging matuwid ka sa Ama. Tapos na yon, wala kang kinalaman doon. At ang good works ay kasunod ng mga tao after niyang malaman ang kaligtasan. Kung ikay palangit na, dapat kilos langit ka. Hindi kilos sa kabilang channel. Okay? Maliwanag. Tuloy na tayo sa tunay natin preaching. Kung ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at hindi sa pamamagitan ng gawa or good works, so, pastor, ano ang role ngayon ng good works? Kasi sabi mo, walang kwenta yung gawa para maligtas kami. So anong role ngayon ng good works? Gaano ito kahalaga? Itong mabuting gawa. Okay, explain ko po sa inyo. Maraming tao today nagsasabing, I am saved. Ang daming comment na nababasa ko. I am saved, don't judge me. I am saved. Ligtas ako, palangit ako. Di ba? Makakabasa ka ng ganyan. But the important question is that is there a proof? May ebidensya ba? Yon ang tanong. May ebidensya ba? Kaya ang pag-usapan natin ay ang papel or gampani ng mabuting gawa sa kaligtasan. 2 puntos lang po ito. Ang papel or gampani ng mabuting gawa sa kaligtasan.
or the role of good works into salvation. Number 1, ito na, huwag magmalaki ang may nagawang mabuti. Ito na. Maganda to, sa totoo lang. Nung ginagawa ko po ito, grabe talaga to. Ano sabi? Huwag magmalaki. In ibang version, huwag magyabang. Sa Batangas, huwag mayangor. Batanggan nyo po kasi ako, pasensya na po kayo. Dito ba, ano po ba ang mayabang? Mayabang pa rin. Tignan mo kaya katabi mo, hindi mayabang yan ha. Hindi mayabang. Huwag magmalaki ang may nagawang mabuti. Okay? Mamaya malalaman kung bakit. Ephesians chapter 2 verse 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Alam niyo kung bakit sinabi ng verse na huwag magmalaki? Kasi nga nagmamalaki. Basta may nagawang mabuti, nagmamalaki. Ay nako, sadyang ipinapaalam sa buong barangay ang ginawa niya. Kita nyo ngayon, mga politiko, kasama ang pangalan nila at muka. Laging kasama, no? Ang sabi nito, huwag ipagmalaki, huwag magmalaki. Alam ng Diyos na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, siguradong maraming magmamalaki. Doon pa nga lang sa mga simpleng nagawa natin, ipinagyayabang na natin sa iba. Kung tayo ay nagmamalaki, parang walang papel si Lord sa nangyari. Halimbawa, tumulong. Binigyan ko yun 500. Kita mo naman yon. Yung kapitbahay namin, binibigyan ko lagi ng ulam yan. Oy, nagmamalaki. Yung kaklase ko, pinatulad ko yan. Kaya mataas din yan eh. Dapat bagsak yun eh. Kita nyo, lahat ng ginagawa natin, may pagyayabang. Basta mabuti, ano? Pero nagsabi ang Bible, huwag kang magmalaki. Huwag mong ipagyabang yan. Kaya Christians, sinong Christians dito? Lahat. Kung meron ka mang nagagawang mabuti, yan ay biyaya lang. Sabi nyo nga po, biyaya lang. Mamaya malalaman nyo kung bakit biyaya lang. At resulta lang ng kaligtasan na tinanggap mo. At wala tayong karapatan na ipagmalaki ang anumang nagagawa natin dahil ang Diyos pa din ang naglagay sa atin sa sitwasyon natin to do good things to others. I repeat, si Lord ang naglagay sa posisyon na yon para gumawa tayo ng mabuti. At Diyos din ang naglagay sa puso natin to do it. Pastor, sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Romans 3:27. Basahin po natin. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Yan, mukhang nasa katabi mo yata. Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan, ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Ano sabi sa pagmamalaki? Hindi kasama. Hindi kasama ang pagmamalaki sa mabuti nating nagawa. Lahat ay biyaya lamang. Sabi nyo nga po ulit, biyaya lang. Paano mo natulungan? Bakit mo binigyan? Bakit ka nakapag-donate? Inalagay ka ni Lord sa sitwasyon na meron ka. Inalagay ka ni Lord sa sitwasyon na labis yung sa iyo. Inalagay ka sa sitwasyon na mabuti ka sa iba, inilagay ka lang doon. Kasi kung hindi mo iisipin ganon, malamang-lamang magmamalaki ka. Sasabihin mo, ako'y naligtas dahil ako'y sumusunod kay Lord. Ba naman, lahat ng utos sinunod ko. Ba, yabang. Ito pa, ako ay naligtas kasi mas mabait ako sa iba. Kung sa pamamagitan ng gawa, magmamalaki ka talaga. Ito pa, ako ay naligtas dahil ang dami kong natulungan o nagawa ng mabuti. Nagmamalaki talaga. Salamat na lang at hindi mabuting gawa. Salamat na lang at hindi sa gawa. Praise God, thank you Lord. Kasi sa lahat, sa yabang naman natin lahat. Tapatan na. Sino dito hindi mayabang? Taas ang kamay na hindi mayabang. Walang tumaas. Mayabang tayo lahat. Sadyan lagi tayo may pagyayabang. Lalo na yung mga bagay na you're so much passionate doon sa bagay na yon, lagi may pagyayabang. Passionate ka sa motor, ay lahat na ng klase ng motor meron ka.
Lahat na lang, ay, accessory ka dyan, dapat ito bibilin mo, ito mas mga, ito ganda. Magyayabang ka lagi. Diba? Salamat na lang hindi sa gawa natin. Again, hindi works mo ang magliligtas sa iyo upang hindi ka magmalaki. Dahil Diyos ang gawa ng paraan para maligtas ka, kaya wala talagang may pagyayabang. Tinanggap mo lang ang regalo, biyaya lang po, napagkatiwalaan ka lang pero mamaya iiwanan mo din lahat. May utos naman ng palataya kaya tayo ay nakakapanampalataya. Baka sabihin nyo naman, Pastor, inasan yung papel na mabuting gawa? Huwag na lang akong gagawa ng mabuting gawa. Wala rin naman palang yung papel. Wala naman palang gagawin doon. Hindi. Meron yung papel. After salvation, after mong maintindihan ng kaligtasan ay biyaya lang na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus at hindi sa gawa mo, ine-expect ni Lord na ikaw ay gagawa ng maraming mabubuting gawa na hinihanda na ng Diyos nung una. I repeat, ine-expect ni Lord dahil iniligtas ka na nga sa ugali mong iyan, sa style mong iyan, iniligtas ka na nga, ine-expect ni Lord na kung tinanggap mo na ang salvation, kapatid, ine-expect niya, mas maraming mabubuting gawa ang gagawin mo. Ine-expect niya, ligtas ka na nga, ano pang ginagawa mo dyan? Dapat maraming mabubuting gawa na inihanda na ni Lord na dadaanan mo. Nung una pa, inihanda na ni Lord, bago ka pa ipanganak, meron na naka-ready. Ang tanong, gagawin mo ba yung mabuti o hindi? May choices naman. May choices. Accept it or reject it. Regalo nga lahat eh. Ano? Pastor, sigurado ka ba may nakahanda talagang mabuting gawa para sa akin? Meron. Ephesians 2:10. Ito na. This is the climax. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Yung itsurang yan, pinakamahusay na yan. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ikaw naman iniiwasan mo. Naka-ready na po yung mabuting gawa, lalakaran mo na lang. Sino daw ang naghanda? Ba't ka nagmamalaki? Ay, nagawa ko yun ng mabuti. Si Lord naghanda niyan. Hindi ikaw. Kaya wala kang magmamalaki. Kung si Lord ang naghanda, sino tayo para magyabang sa mabuti nating ginagawa at gagawin pa? Inihanda na ng Diyos para lakaran mo. At kung nilalakaran mo, hindi ba dapat lahat ng honor ay sa Kanya at hindi sa iyo dahil siya naman ang naghanda? Amen. Si Lord ang naghanda, ikaw ang nagyabang. Parang ganito, sino dito naka-attend na ng handaan? Yung madaming pagkain, may clown, napakaganda. Pagdating mo, kita mo naman yan, ang dami pagkain, di ba? Pila kayo, kain kayo. Ang ganda ng color, di ba? Sino ka ba dito? Wala lang gaano. Pero hindi ako naghanda, ha? Ang yabang-yabang mo, hindi pala ikaw naghanda. See? Ganyan po ang itsura natin. Hindi ikaw ang naghanda, pero ikaw ang nagyabang. Grabe! Grabe, di ba? Kaya starting today, Christians, lahat ng gagawin mong mabuting gawa, mabuting bagay, mabuting works, ang sasabihin mo lamang ay ito. Thank you, Lord. Inihanda mo ito. At kung magpasalamat sa iyo, thank you po, pero ito'y biyaya lang po. Nakaset up po kasi ni Lord. Nakaset up lang po ni Lord. Nagkataon lang talaga naka-design para sa akin gawin yun. Biyaya lang po. Thank you po. Kung kayo po'y natulungan, salamat sa Panginoon na handa. Hello? Siguradong pag ganitong mindset, magbabawasan ng yabang. May natutunan po ba tayo? Yung mayabang dyan. Kaya ayaw na Diyos na mayabang eh. Ayaw na Diyos na mayabang. Kaya lahat ng gagawin mo, sasabihin mo lang talaga, biyaya lang ni Lord. Hindi naman ako naghanda si Lord naman.
Nagkataon lang na ako yung may pera kaya nabigyan kita. Pero yun yung planado ni Lord na magkapera ako sa wallet kaya nabigyan kita. Planado lang lahat ni Lord. Hello? Andiyan pa ba kayo? Mag-email lahat na mayabang. Yung iba ayaw umamin. Lahat ng meron tayo, inihanda lang ni Lord. Kaya mo lang nagawa kasi prepared na lahat ni Lord. Kailan daw? Nung una pa. Nung una pa. Inihanda na ni Lord upang ating lakaran. May inihandaan Diyos na mabuting gawa na dapat nating lakaran, pero nasa iyo pa din ang kung pipiliin mong lakaran yon. At kung biyaya ni Lord ay nilalakaran mo na, praise God, nasa tamang direksyon ka, ginagawa mo na yung mga mabubuting gawa, praise God, nilalakaran mo yung plano ni Lord sa buhay mo, biyaya ni Lord, huwag kang magmamalaki, huwag mong ipagyayabang, ha? Dahil tinanggap mo na ang iyong gantimpala sa lupa. Nagawa ko lahat yan. Bakit? Kagaling ko. Kasipag ko kasi kaya kayo yumaman. Kaya kung nabigyan ko kayo, praise to me. Tandaan mo, pag nagmalaki ka at nagyabang, tinanggap mo na ang reward sa lupa. Na dapat tatanggapin mo sa walang hanggan. Matthew 6:2-4. Oh, may verse tayo. Baka sabihin nyo naman, sigurado ka, pastor. Oo, meron. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, nagbibigay, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo. Naglimos ano, nagbigay ng 20. Yan ha? Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Di ginagayabang nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Aray ko, aray mo. Tinanggap na nila kanilang gantimpala. Ituloy natin, verse 3. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. No need nang i-inform ang kapitbahay, si kaklase, si inay, si kapatid, si kakilala, si ibang tao. Kung ginawa mo, gawin mo ng lihim. Okay na yon. At kung ma-recognize, praise God, na-recognize, pero huwag mong tanggapin ikaw talaga lahat. Inihanda lang ni Lord. Pagdating ng verse 4, upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Imagine! Lahat ng hindi nalaman at hindi mo pinagmalaki, may reward sa langit. O bilangin mo ngayon kung ilan yung tatanggapin mo sa langit. Parang wala yata. Para pinagmalaki ko lahat. Para pinagyabang ko lahat. Sayang gantimpala. Verse 4. Tapos na pala, verse 4 na pala yan. Gusto ko pa eh. Hindi naman po ako nagpapatunog ng trumpeta kapag ako'y nagbibigay. Hindi ka nga nagpapatunog ng trumpeta. Ang bibig mo na may walang mapapapapa. Ginawa ko yan. Ako. Wala kang trumpeta. Ang bibig mo na may parang trumpeta. Di ba? Sino nagpagawa yan? Siyempre, si D-O-N. Don. Yun ang pangalan ko. Tinanggap mo na ang gantimpala mo, kapatid. Tinanggap mo na. Alam mo, ang gantimpala sa lupa, yes, masaya ang pakiramdam na purihin. Sinong masayang pakiramdam na pinuri ka? O yung boit naman, sadyo. Sa sarap ng pakiramdam purihin, tama? Pero tatanda mo lagi ang mindset, biyaya lang ni Lord. Biyaya lang ni Lord. Set up lang ni Lord. Inihanda lang ni Lord. Wala ako, hindi ako kasali sa eksena. Ginamit lang ako. Kasangkapan lang ako. Grabe. Sasabihin mo, Lord, ikaw alone. Ikaw lang.
Sabihin ng lahat, sabay-sabay, nakakagawa ako ng mabuti. Pag yung katabi mo hindi nagsalita, medyo mayabang yan. Sabi mo, nakakagawa ako ng mabuti dahil biyaya lang. Nakakagawa ako ng mabuti dahil inihanda ng Diyos. Nakakagawa ako ng mabuti dahil ni Lord lang. Ang papuri ay kay Lord. Hindi ako. Si Lord talaga. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya huwag magmamalaki kapag may nagawang mabuti. Grabe, sarap mag-aral ng word, no? Nakaka-excite. O, number 2, last number. O, nagising ang lahat kasi last na. Pero 3 hours to. Ang papel or gampanin ng mabuting gawa sa kaligtasan. Number 2, ang mabuting gawa ay ang ebidensya ng kaligtasan. Hindi gawa ang nagliligtas, si Kristo ang nagliligtas. Dahil sa kanyang habag. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan or awa sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu. Siguro yung first part na intindihan nyo, di ba? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan or mercy. Nahabag ang Diyos, kaya ka naligtas. Ikaw ay naligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise God. Pero yung kasunod, bigyan natin ng diin yung second part. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Yan. Paghuhugas ng muling kapanganakan, sino dito nakarinig na ng born again? O sinong naririnig yung born again? Born again is not a religion. Marami ng artista, kasama ako na nagsabi niyan. Gary Valenciano, Manny Pacquiao. Marami ng artista na nagsabi niyan. Siguro naman maniniwala ka na. Born again is not religion. It is an experience. Experience na ano, pastor? Ang experience na to ay muli kang ipapanganak. Alam niyo kayong muling ipinanganak? Ibig sabihin, naging baby ka ulit, pastor? Yung parang isinilang ka ulit ng iyong ina? Hindi ganon. Ibig sabihin, nung muli kang ipinanganak, in short, nagkaroon na ng kakaibang nature ikaw. Kung noon ang kasalanan sa iyo ay parang lagi-lagi na. Enjoy ka. Pero nung nakaranas ka ng born again experience, ayaw mo nang saktan si Lord. Ayaw mo nang magkasala tulad ng dati. Gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Ayaw mo nang sundin ang barkada mo, gusto mo sundin si Lord. Yan ang tinatawag na born again experience. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayaw mo na magkasala, gusto mo nang gamitin ng Diyos. Sino naka-experience na dito? Kakaunti yata born again dito. Sino dito yung nagkaroon ka na ng ibang nature? Noon, gusto mo na kahit ano gagawin mo ngayon, medyo napipigilan na kahit papaano. Amen. Biyaya ni Lord. Yun po ang tinatawag na paghuhugas ng muling kapanganakan. At, meron pa sunod na verse, pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino daw magbabago? Hindi ikaw. Sino daw magbabago? Holy Spirit. Kaya kung yang iyong asawa, kapatid, anak, ay gusto mo magbago, huwag mo sabihin, magbago ka! Hindi magbabago yan. Hindi. Kasi hindi naman tao magbabago. Ipakilala mo si Lord at pag kumilos ang Banal Espiritu sa Kanya, mamaya, magbabago na yan. Dahil ang pagbabago ay hindi ikaw babago, si Holy Spirit, hindi tayo. Kaya hindi rin si pastor na magbabago, ha? Kaya lahat ng gustong magbago, lumapit sa Diyos or ilapit mo sila sa Diyos. Kaya wag na kayong magtataka kung bakit eager, passionate na invite kayo sa church. Kasi gusto ng mga tao sa paligid nyo, ma-inlove kayo kay Lord. Mamaya, yung pagka-inlove mo kay Lord, andyan ang matinding pagbabago ni Lord sa buhay mo. Ang pagbabago ay proseso.
Proseso po ito, hindi ito instant. At biyaya na rin kung may instant ha. Biyaya na rin kung may instant. Pero ito'y proseso talaga. So in short, saving faith brings new birth, transformation, and new life. Yan. Kaya sa mga nagsasabing ligtas ka, palangit, patunayan mo ngayon, may new birth? Yes po, ayoko na po magkasala, gusto ko na pong mahalin si Lord, gusto ko na pong sumunod, maglingkod sa Kanya, praise God. May transformation? Yes po, noon po hindi na po ako nagiinom, ngayon po ay shot na lang. Ay, hindi pala. Hindi na po ako nagbe-bless na po ako sa aking mother, magalang na po ako, sumusunod na po ako sa Kanya. Pag sinabi po umuwi ng alas 6, umuwi po ako ng alas 5, mas maaga pa sa sinabi niya. Transformation and new life. Noon, ang buhay ko umiikot lang sa lansangan. Ngayon, umiikot na sa pamilya ko. Sa church. Sa mga taong gusto kong madala sa Panginoon. Yan ang tunay na ligtas. May ebidensya. Anong papel ng mabuting gawa sa kaligtasan? Kaya ka gumagawa ng mabubuting gawa at mas madami pang mabubuting gawa dahil ito ang ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas. Ito ang marka at tanda ng isang taong naligtas. Gumagawa ng mabuti. Pinagtitiisan mo lang yung mga kasama. Minamahal mo na hindi ka mahal-mahal. Binibigyan mo na ang mga dapat bigyan. James chapter 2 verse 17. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa ay patay. Kaya faith alone, nag-iisa, pananampalataya lang, kailangan together sila. May pananampalataya, may gawa. Ligtas ka, may mabuti kang gawa. Hindi pwedeng ligtas na walang good works. Nag-iisa lang yon. Dapat together sila. Nananampalataya habang gumagawa ng mabuti. Kaya kung church lang ng church, lalim lang ng lalim, wala namang good work sa iba, wala namang intention to do good work sa iba, walang gawa, ito ay patay, sabi ng verse. Na kay Lord naman ako, sabi ng isa. Naniniwala ako sa Diyos. Christian naman ako. Hello, may palatandaan, dapat kita. Dapat kita. At kung wala namang transformation, namumuhay pa din sa maling karakter, maling pagkatao, maling pamumuhay, ikaw pa din na nasusunod at hindi si Lord, ipinipilit mo pa rin yung gusto mo at hindi yung gusto niya. Ang tanong, sigurado kang ligtas ka? Don. Pinipilit mo pa rin yung gusto mo, Lord! Itong gusto ko! Huwag mo ako pigilan! Kung ikaw pa rin nasusunod, ay siya. I-check mo. Sigurado ka palangit ka? Baka hindi. Pag gumagawa ka ng sarili mong langit, nasa lupa ka pa lang, gusto mo piling langit ka na dito. Ang tunay na Kristiyano, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging ligtas, gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas. Amen? Yee! Ito ang magpapalaya sa'yo. Magpapalaya to sa'yo. I-save mo na. Picturean mo na. Alam mo, dami nang nag-share ng ating mga posts, ha? Hindi ko na alam kung sino nag-amen. Hindi natin member yun. Parang, ilang mga comment yun? 80? Ilang mga comment yun? Dami comment. Tapos hindi din ako, sino ba ito? Hindi na natin member yun. Pero alam nyo, maraming naabot ang salita. Maraming naabot. Matthew 7:16-18, malapit na matapos. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Saan daw? Hindi sa bunganga. Ligtas ako? Ang bunga? Wala ay siya. Hindi. May ebidensya. May bunga. May bunga. Napakarami na po dito umattend ng church, biyaya ni Lord. Sa dami ko narinig na good comment. Ang anak daw niya ay bumait na. Oh, praise God! Miracle yun sa magulang. Miracle. Mukhang ligtas na nga. Di ba? Mukhang ligtas na. Ito na. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? 17. Ganyan din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ano daw ang bunga ng mabuting puno? Mabuting bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga.
Verse 18, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Dahil si Jesus ang nasa puso mo, sigurado akong mamumunga ka ng mabuti. Amen? Sige, palapakan mo si Lord. You're the best club. Kaya wala kay Lord. Kung may tunay na Jesus sa puso, makikita ito sa bunga, makikita ito sa buhay at sa gawa. Kapag ang isang magnanakaw, meron ba dito magnanakaw? Wag aamin. Kapag ang isang magnanakaw ay tunay na naligtas, hindi na siya magnanakaw. Ilangit na siya, alam mo, magnakaw siya sa langit. Wala siya mananakaw doon. Kasi lahat ng mahalaga dito, sa langit, lakaran lang. Ginto ang lakaran. Yung ninanakaw dito, sa langit, inaapak-apakan mo lang. Kapag ang isang mapanira, chismosa, ay tunay na nabago, matututo siyang magmahal. Hindi perpekto, pero may direksyon ng pagbabago sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen? Kapag ang adik ay tunay na ligtas, hindi na siya adik. Kapag ang manginginom ay naligtas, hindi na siya lasinggero. Kapag ang nangangalunya ay tunay na ligtas, hindi na siya nangangalunya. Isang asawa na lang, ayos na isa. At sapat na yon. Hindi naman ginawa si Eva na Evas, iba-iba. Eva naman yung pangalan niya, di ba? Hindi naman, iba-iba. Kapag ang palamura ay tunay na ligtas, hindi na siya magmumura. Kapag ang magagalitin ay tunay na ligtas, hindi na siya magiging magagalitin. Walang magagalitin sa langit. Kung tinitignan kung sino-sino, kaya mag-ingat kayo. Kaya kung ikaw po ay nabubuhay pa sa kasalanan, na alam mo namang kasalanan, kapatid, hindi si Lord ang susuko, ikaw ang susuko. Tatandaan mo yan. It is about time. Maikling panahon na lang. Kaya habang kaya pang gamitin ni Lord ng mahaba-haba, magdesisyon ka na, talikuran na ang masamang gawa. Please. Please release me. Let me live again. Kung ikaw ay tunay na ligtas, hindi ka na katulad ng dati. Hindi na ka katulad dati. Yes, hindi madaling proseso ang pagbabago para sa iba. Pero, ngunit, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay nagiging posible ito. Hindi madaling proseso, pero by God's grace, tutulungan ka niya at darating ka sa tunay na pagsisisi. At pag dumating ka sa tunay na pagsisisi, kapatid, makikita mo ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Higit pa sa plano mo. Romans 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Babaliwalain mo ba ang mercy, goodness ni Lord? Tuloy ka pa rin ba sa pagkakasala? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo babaliwalain? Na ilang beses ka nang kinakausap ni Lord pero wala ka pa rin ginagawa, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkakasala? Hanggang kailan ka magpapatuloy? Verse 2, huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Ang tunay na ligtas ay patay na sa kasalanan. Iba na ang buhay ng mga taong alam niyang ligtas na siya. Hindi na katulad ng dati. At sa mga nagsasabing, ligtas na ako, kaya pwede nang magkasala, aba. Nagsasalita si James. Kung sabi mo, ligtas ka na at langit ka na, bakit ka patuloy nagkakasala? Ang tunay na ligtas ay may pusong ayaw nang bumalik sa kasalanan. At ang gusto lang gawin ay maglingkod at gawin ang kalooban ni Lord. Illustration, last. Meron pong isang bilanggo. Sino may alam po ng bilanggo? Nakakulong. Meron pong isang bilanggo, ang pinatawad at pinalaya.
Hindi siya babalik sa kulungan para lang patunayan na siya'y malaya. Hindi na siya babalik doon, syempre. Ang kanyang bagong pamumuhay ang patunay ng kanyang kalayaan. Ganito ang mabuting gawa. Hindi ito susi ng kulungan, kundi bunga ng paglaya. Si Jesus ang susi para maging malaya at ang bunga nito ay mabubuting gawa. Kung gusto mong patunayan na hindi ka na bilanggo, patunayan sa kilos mo ngayon na hindi ka na bilanggo. Pero kung ikaw ay sabi mo iligtas ka na at patuloy ka pa rin sa pagkakasala, para sinabi mo na rin nasa kulungan ka pa rin kahit malaya ka na. Kaya kapatid, huwag kang mag-enjoy sa rehas. Pwedeng buksan ni Lord ang pintuan ng rehas at palayain ka sa kung ano mang pinagdadaanan mong kasalanan na yan. Minsan lang po ako mag-preach ng ganito tungkol sa kasalanan. Because true salvation produces a changed life. Alam ko po, by God's grace, na-enjoy nyo po ang pag-church. Pero may sasabihin po ako sa inyo, yes, bukas ang pinto sa maraming tao, lalo na sa sinners. Pero may sasabihin din ako sa iyo, tatandaan mo, pakilusin mo ang Diyos sa buhay mo kung talagang surrendered ka na kay Lord. Hayaan mong buksan ni Lord ang nakibilanggo mong buhay para palayain ka niya at nakasisigurado ako na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Worship team, please. Ang pagbabago ay hindi naman perfect. Minsan nga hindi rin instant. Yes, nagkakasala pa din. Pero, hindi na namumuhay sa kasalanan. Magkaiba yun ha? Nagkakasala pa rin, pero iba yung hindi na namumuhay sa kasalanan. May pagbabago at siguradong totoo. Dahil nabago ang nasa loob, kasunod na ang nasa labas sa biyaya ng Diyos. At ang pagbabagong ito ay permanente at hindi temporary. It is a quality decision na sigurado ka na nasusunod ka sa Panginoon. Kung iisa-isahin ko po dito, sa totoo lang, nung ginagawa ko itong turong ito, dumating ako sa punto po ng buhay ko na dapat ko ba itong sabihin kahit may masaktan? Pero itong word hindi nyo maalis ang katotohanan kahit ano pang reason ninyo or philosophy nyo. Hindi maalis ang katotohanan na kung sino ang nag-create sa'yo, siya din ang magdi-define sa'yo. Hindi maalis sa katotohanan na kung ano ang design ni Lord sa'yo, yun lang ang design ni Lord sa'yo. At hindi mo maalis sa katotohanan na kapag lumayo ka sa design na ito, siguradong kawawa ka. Kaya po ako'y naririto to preach the word, exactly what is in the word. In the word. Kaya I pray sa mga tao dito na alam mong mayroon kang struggles na hindi malis-alis. Ulit-ulit. I challenge you, open your heart na papasukin si Jesus sa puso mo ng totoo. Kung meron man dito sa lugar na to, na ikaw ay namumuhay pa rin sa maling pagkatao, mahal namin kayo, pero hindi ko maitanggi ang katotohanan. May sinabi ang Bible at napakaliwanag. Hindi ko maitanggi at hindi ko rin matatakpan ang katotohanan na kung ang kasalanan ng ginagawa mo ay hindi ko
papagaanin ang kasalanan. Kasi kasalanan yun. Kaya sa pagkakataong ito, I declare, kung ikaw ay hindi pakasal, kayo'y magpakasal. Kung ikaw ay namumuhay sa maling pagkatao, ang ginawa ng Diyos ay lalaki at babae. At hindi mababago yun ni Lord. Mahal kita, kaya nilalapit kita sa Panginoon at maintindihan mo. Pero ay kailangan buksan mo rin ang isipan mo na may gagawin ka, kapatid. May gagawin kang desisyon. Kung gusto mo talaga magbago, simulan mo sa pagsisik kay God. At pangalawa, simulan mo sa pagsama sa tamang tao. Kasi tamang environment, kailangan mo yun para matulungan ka sa pagbabago. Kung ikaw naman ay may problema sa kasal na kayo pero meron pang iba, kapatid, napakasaya na buo ang pamilya at namimiss mo yun. Kaya kung meron man kayong mga struggles po dyan, let me pray for you. Meron pa dito, kanya-kanyang issue. I am here to help you, to pray for you. Ilalapit ko kayo sa Panginoon, hindi ako magbabago. Ang Banal Espiritu magbabago. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, kapag pinapasok mo ang Diyos sa puso mo, may gagawin siyang matindi sa buhay mo, na akala mo hanggang dyan lang ang buhay mo. May magandang plano si Lord sa buhay mo kung i-open mo lang ang sarili mo sa Kanya. Kung hindi mo lang ibablock yon. Kaya sa lahat ng taong naririto, if you are willing to surrender your life to Jesus, I request you to stand up. Tumayo ka. Bilang pag-surrender sa Panginoon, na sinasabi mo, Lord, hayaan mo, biyayaan mo ako ng isang quality decision na maiwanan ang dapat iwanan, na mapagdesisyon sa isang bagay na dapat yun ang gawin. Lord, biyayaan mo ako na maayos ang buhay ko. Lord, gusto ko ng buhay na malinis. Lord, gusto kong tumulog sa napakalambot na una na walang iniisip. Church, kailangan mo ng matinding biyaya ng Diyos. At sa pagkakataong ito, i-offer ng Diyos ito ngayon. Close your eyes. Close your eyes. Bow down your head. God is here. Open your heart to God. Open your heart. Talk to God right now. If you want to surrender your life to Jesus, come here in front. Nang may pagpapakumbaba, lumalapit ka sa Panginoon na gusto mong maayos ang buhay mo. Lumalapit ka sa Panginoon na gusto mo panghimasukan ng Diyos sa buhay mo. Come on, come here in front. Lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya ang gusto mong gawin, ang gusto mong mangyari. Humanda ka! God is here! God is here! Sisimulan ng Diyos sa loob! Sisimulan ng Diyos sa loob! Humanda ka! Makakaranas ka ng born again experience sa oras ano? Papaguin ni Lord ang loob! Paghihipasukan nila ng puso mo! Yes! Yes! Oh, Jesus!
makapag-desisyon ka. Isang yes lang kay Lord, isang yes lang, isang yes lang. And right now, in the mighty name of Jesus, anuman ang naipasok sa utak natin na hindi sa Diyos, winawasan ko yan in Jesus' name. Lord, I declare, lahat ng naghahanap ng pag-ibig, Lord, kung bakit naging ganyan sila, Lord, Lord, punuin mo sila ngayong oras na to ng iyong pag-ibig, sapat para makapag-desisyon sila. Lord, sa mga Kristiyanong naririto, na sobra ng inilaan nila sa simbahan, Lord, I pray, dumami pa ang mabuti nilang gawa, magkaroon ng intentional na good work sa marami, in Jesus' mighty name. And Father God, sa huling pagkakataon, Lord, kumpunihin mo ang puso ng bawat isang naririto. Lahat ng sira ay kinukumpuni mo. Lahat ng wasak ay binubuo mo. Iparamdam mo ang matandang pag-ibig mo sa kanilang lahat. Thank you, Jesus! Worship the King! Worship the King! Love of God flow! Love of God flow! Love of God flow! 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 Father God, I pray,
Sa lahat ng nagdesisyon, Panginoon, na ikaw na Panginoon ang masunod sa buhay nila, Lord. Lord, samahan mo sila. Samahan mo sila sa desisyong ito. Lord, I pray, provide everything. Maging smooth flow, Panginoon. Walang hadlang, Lord God, sa pagbabagong gusto nilang tahakin, Lord God. And Father God, I pray na sa desisyong ito, ipakita mo kung gaano kasaya ang inihanda mo para sa lahat ng umiibig sa'yo. Lord, kung merong iiwan, Lord God, meron ka namang inihandang mas maganda. In Jesus' name. Lord, kung nagdesisyon na sila, Panginoon, I declare, Lord God, sunod na pagpapakita ng matinding pag-ibig mo sa kanila. In Jesus' mighty name. Lord, salamat po sa oras na to. Tunay na lahat ay biyaya mo. Tunay na lahat ay set up mo. Salamat, Panginoon, dahil inihanda mo ang service na to alang-alang sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ikaw madakila, mataas sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen.